Guys, gaano kaya katotoo ang aligasyon ng isa nga po sa 18 fake Marines na kung saan ay nakatanggap daw di umano ang former Senate President at isa nga po sa original host ng 8 Bulaga na si Tito Soto ng maleta galing nga po sa flood control. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa nag-akusa na isa nga po sa 18 fake Marines ay nakatanggap daw di umano si Tito Soto ng mahigit kumulang na 40 to 70 million pesos. So yun nga po ang ating pag-uusapan ngayong araw po mga kaparokya. But before we begin guys ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So, last Thursday guys ay isinagawa nga po ang bogus. Marami nagsasabi po mga kaparokya, bogus, legitimate or illegitimate nga daw po ang isinagawang Blue Ribbon Committee last Thursday. Sa pangunguna nga po yan ng former Senate President na si Alan Peter Cayetano. Na magpasangga ngayon guys ay hindi pa rin po nito matanggap na wala na nga po siya sa pwesto. At sa loob nga po ng 3 weeks nito bilang Senate President ay wala nga pong nangyari sa Senado. Bagkos ay nilagay nga po niya sa kahihiyan ang nasabing institusyon. So yun nga po mga parokya, isa pa po sa nagsagawa ng Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi ang nakakaasar, nakabwisit na si Rodante Marcoleta na para sa akin ay hindi po credible dahil isa nga po ito sa nasasangkot sa korupsyon na kung saan ay tumanggap daw di umano ito ng nagkakalaga na 75 million pesos. Galing naman po yan sa dating congressman na si Mike Defensor. So, yun nga po mga kaparokya, ayon sa isa nga po sa 18 fake Marines ay hinatiran nga daw po ng maleta ang opisina ni Tito Soto at ang pinagbigyan daw di umano nito ay walang iba kundi yung dating executive assistant or EA nito na nagngangalang Mark. So panoorin natin to guys. Ito po ang interview ni former Senate President at Minority Leader na si Tito Soto. We were not in. Did you receive any money from former Congressman Saldico? No. They said a limousine of Saldico entered the basement of my building. First of all, I do not have a building. We have a PR office in a building near Baclaran. That's one. Two, a limo will not fit in the basement of that building. All right, and then they mentioned something like my EA, a certain Mark. I only have one Mark. Mark Rosales, who died in 2015, a security officer of Senator Soto. I never had any security from 1992 to the present. So, and I was not even a senator in 2024. Anyway, so, yeah, Senator Soto, you did run in the midterm elections, correct? I did run in the 2025, yes. Could this possibly be something to fund your campaign for 2025? We were not even sure of running for 2025. Around 2024, even during the last 2 or 3 months of 2024. Why will I be given flood control money for campaign when I'm not in office, number one. Second, yung sinasabi, 40 to 70 million daw. Libong maleta. I have yet to see a suitcase where 40 million will fit. Did you ever receive any money from former House Speaker Martin Romualdez? No, never. Did you ever receive money from the... So yun nga po mga kaparokya, mariing itinanggi ni Tito Soto na nakatanggap po siya ng maleta galing nga po sa flood control na nagkakalaga nga po ng 40 to 70 million. At isa-isa nga po nitong sinagot yung allegation against him. Yun nga po, ayon kay Tito Soto, ang huling Mark na nagtrabaho nga po sa kanya ay namatay na noong 2015.
pambihirang research, pambihirang information na nakalap ng mga 18 fake Marines, pati yung pumanaw na ay nadadamay pa po sa kalokohan. Isa rin po sa sinabi ni Tito Soto ay never daw po siyang nagkaroon ng security since 1992. Sa mga hindi po nakakaalam, 1992 po nag-start maging senador si Tito Soto. So, before or prior pa po siya na tumakbo or maging senador ay never daw siyang nagkaroon ng security. Kaya ito yung sinasabi ko guys kung planuhin na kitilin or patayin si Tito Soto, madali lamang pong magagawa sapagkat wala nga po siyang security. Which is, wag naman po sana sapagkat marami pa pong matutulungan si Tito Soto. At isa nga po sa sinabi nito ay hindi po siya parte ng Senado noong 2024. Tumakbo lamang po siya noong 2025 and in fact, sabi nga po niya ay wala daw po siyang balak talaga tumakbo at kumbaga last minute na lang po nung pag-isipan niya na tumakbo noong 2025. So yun nga po mga kaparokya, talagang para siraan lang si Tito Soto ay gagawa ng paraan ang kalaban nito sa politika. Bakit kaya? Ano kayang dahilan kung bakit nadamay si Tito Soto? So isa sa naisip ko dyan guys ay dahil sa impeachment trial. So ayon nga kay Tito Soto, bago po siya mapalitan bilang Senate President, kapag napunta na po yung articles of impeachment against Sara Duterte sa Senado ay agad-agad or forthwith na magko-convene ito. So isa po yan sa nakikita kong dahilan kung bakit nadamay si Tito Soto sa aligasyon na nakatanggap nga po siya ng maleta or pera galing nga po sa flood control. At isa rin po sa nakikita natin dahil si Tito Soto nga po ang muka ng minority or majority po man yan, kahit po sabihin natin si Win Gatchalian, yung acting Senate President ngayon, si Tito Soto at Senador Ping Lacson po ang maituturing na leader ng kampo ni Win Gatchalian. At isa nga po sa sina Tito Soto at Ping Lacson sa nag-expose na meron nga pong involvement sa flood control. So dito pinakita lang po ni Tito Soto or pinakita lang po nila na walang kabaro, walang katrabaho. Basta involved ka sa anomalya ay talagang maisisiwalat ka at fair. Napaka-transparent ng ni Tito Soto. So yun ang ilan sa mga naisip natin kung bakit nadawi si Tito Soto. So bakit ko nasabing baseless yung akusasyon against Tito Soto? At bakit naniniwala ko na walang natanggap si Tito Soto ng maleta or pera galing sa flood control? Unang-una ay wala pong konkretong ebidensya na ipinakita ang fake Marines. Hindi lang po kay Tito Soto kundi sa lahat po ng inakusahan ng mga ito. Tulad niya po ni Erwin Tulfo, Trillanes or Sunny Trillanes, yung ilang mga congressman, puro salita ang ginawa, wala man lang pinakitang ebidensya, video, picture na hindi AI, wala po silang ipinakita. Kaya may tuturing po natin na bogus at wala pong basihan ang allegation against Tito Soto. At isa pa nga po guys, sobrang busy ni Tito Soto noong 2024. Ito po yung time na nakikipaglaban niya po si Tito Soto sa titulo ng Eat Bulaga. Ito po yung time na talagang sobrang busy ni Tito Soto sa Eat Bulaga dahil bago pa nga lang po sila sa TV5 at medyo nag-a-adjust pa po ang management ni Tito Soto sa nasabing TV station. So kung kayo ang tatanungin guys, naniniwala ba kayo na involved si Tito Soto sa anomalous flood control na kung saan ay kumubra siya ng nagkakalaga na 40 to 70 million? At ano ang dapat gawin ni Tito Soto para mapatunayan na wala siyang kinalaman or wala siyang involvement sa anomalous flood control? Sa akin guys, kung ako kay Tito Soto,
ay magsampa siya ng kaso against kay Marcoleta, kay Alan Peter Cayetano, at sa lahat nga po ng konektado sa mga nag-akusa sa kanya, kasama yung abogadong si Balikod, yung 18 fake Marines, si Defensor, at kung sino-sino pang nai-involve sa pag-akusa nga po kay Tito Soto. Dahil since hindi naman legitimate yung Blue Ribbon Committee, ay masasabi natin na wala pong parliamentary immunity sina Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Kaya if I were kay Tito Soto, ay magsasampa po tayo ng kaso against them sa lahat po ng na-involved or konektado nga po sa pag-akusa sa kanya, di lang po sa kanya, kundi kina Erwin Tulfo, Sonny Trillanes at iba pa pong congressman. Tayo dito guys ay hindi po tayo naniniwala na nakatanggap si Tito Soto ng pera galing sa flood control. Ito po ay isang demolition job ng katunggali nga po sa politika ni Tito Soto. At ang layunin guys ay siraan niya po ang former Senate President Tito Soto.